8 minuto mga kaibigan ang miagi. Pagkatapos po mulabay ang alas 4 ng hapon. Maayong hapon, Luzon, Visayas ug Mindanao. Maayong hapon, Metro Manila. Sa pangalan po ng aming chairman na si Ginoong Ramon R. Jacinto, siyempre sa pangalan din ng aming station manager, Miss Angie de la Cruz, sa pangalan ni Professor Albert Bocag sa technical side, ito naman ang inyong hamak na lingkod, Neldo Pabli, nag-aanyaya sa inyo. Samahan niyo po kami dito pa rin sa palatuntunang balita, komentaryo at serbisyo publiko sa Radyo Bandito. Siyempre mga kaibigan, ang palatuntunan pong ito'y hatid po sa inyo sa kagandahang loob ng Department of Agrarian Reform. Ang Department of Agrarian Reform ay tunay na naglilingkod sa mga magsasakang Pilipino. Hatid din po sa inyo sa kagandahang loob ng SSS. Sa pagpapatuloy mga kaibigan, 9 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Hindi na po natin pagtatagalin pa. Kung maalala po ninyo ay madalas po nating tinatalakay at katunayan, nakikipag-ugnayan pa tayo sa mga taong mayroong kinalaman sa isyu na pag-usapan po natin ngayon. Kasama itong si Miss Roda Avila. Siya po ang Secretary General ng Democratic Socialist Women's of the Philippines. Ito'y may kaugnayan sa Reproductive Health Bill. Ang Reproductive Health Bill mga kaibigan, mukhang pinalagpas ng pinalagpas. Hindi po matuloy-tuloy at hindi po ngayon malaman kung bago matapos ang taong 2009 kung ito ba'y maipasa bilang isang ganap na batas. Layunin po ng naturang panukalang batas na bigyan ng proteksyon ang buhay at kalusugan ng mga babaeng nagdadalang tao, siyempre kasama na yung sanggol sa kanilang sinapupunan. Hindi na po natin pagtatagalin pa. Nasa linya natin si Miss Avila, Secretary General ng Democratic Socialist Women's of the Philippines. Miss Avila, magandang hapon, ma'am. Magandang hapon po sa sir at sa ating mga tagapakinig. Kamusta po kayo, ma'am? Maayos naman. Actually, sa kasalukuyan ay nagpupulong ang mga reproductive health advocates para sa mga paghahanda sa advokasya para sa mga susunod na linggo. Dahil napakahalaga ng mga mangyayari magsimula next week para sa House Bill 5043 o yung RH Bill sa ating pong mababang kapulungan. Miss Avila, marami pong mga nagtatanong at nangangamusta. Kamusta na daw po ang status nitong Reproductive Health Bill? Ito daw po ba ay may pag-asa na bago matapos ang taong kasalukuyan ay maipasa na ito dyan sa Kongreso o kaya kung hindi man ay magiging isang ganap na batas na po ito? Sa kasalukuyan, yung ating pong House Bill 5043 sa mababang kapulungan o yung RH Bill ay nadoon pa rin po sa proseso ng plenary debate kung saan pinagdidebatehan na po ng mga sponsor at ng mga interpellators ng batas yung RH Bill. Kung ang tatanungin niyo sa akin kung mayroong bang pag-asa, sa amin pong pagtansya, ay meron pa tayong natitirang oras. Bagamat aminado po ang ating mga advocates na time is running out para sa bill. Pero ang Setyembre po ay napakahalagang buwan para sa mga advocates dahil isa pong malaking nasa balita kanina, isang malaking magkakaroon ng panel debate on the RH Bill kasi bukod po sa magkakaroon ng one-on-one na tanungan sa mababang kapulungan, magkakaroon na lamang ng 2 klase ng panel kung saan magdidebate po yung mga anti at yung mga pro-RH. At hopefully, kung matapos po iyan sa ilang session, ay magkaroon na ng proseso ng amendments at botohan na.